tayo ay involved sa gawain ng Diyos. Hindi lamang na ikaw ay lagi ka na lang nagsisimba tuwing linggo, pero hindi mo pinapanalangin ang bansang Pilipinas. Dapat pakialam ka dahil narito tayo sa bansang ito. At ipanalangin natin ang bansang ito na ito ay gamitin ng Diyos at ang ating leader ay totoong maging anak ng Diyos na maglingkod sa ating Panginoon. Panalangin natin ang ating Presidente. Dahil may kinalaman ito sa ating buhay, mga kapatid. Dahil pag ang anak ng ang ating Presidente ay hindi nakakilala sa Panginoon, medyo magkakaproblema. At kung hindi, good leader. Dahil sa isang kumpanya, napaka-importante rin na dapat good leader ka. Amen? Hindi ka bias doon sa mga tao mo. Hindi yung tumitingin ka lang sa pangarap na karakter ng tao, hindi ka tumitingin sa kung ano yung kanyang ginagawa. So kung totoo ito sa mga kumpanya, totoo rin ito sa karaan ng Diyos. So nais ng Diyos na tayo ay maging tapat sa paglilingkod sa Panginoon, at nais din ng Diyos na gamitin tayo sa makapangyarihang paraan. Sa ating chapter, sa verse 13, sinabi niya, ihinto ang lahat ng kasiyahan, lungkot ang madarama ng buong lupain, yan ang sasapitin ng lahat ng bansa. Then mga kapatid, importante na ang paglingkod sa ating Panginoon ay may kasamang katapatan sa ating Panginoon. So ito yung nais ibigay ng mensahe ng ating Panginoon sa ating mga buhay ng bawat isa sa atin. Alam niyo mga kapatid, habang binabasa itong chapter 24 ng Isaiah, this is somehow the reality kung anong nangyayari sa bansa natin ngayon. Alam mo itong chapter 24, ito yung nangyari 1,000 years ago. So, 1,000 taon na nangyari. Kaya nakita natin doon yung ating bansa ay parang katulad ng nangyayari sa kailang bansa. Merong pagbaha. Alam natin, kunting ulan lang ay baha na agad. Lalo sa Maynila. Merong lindol. At yung lindol na pinag-forecast nila ay wala pa. Yung the big one. At ito nga yung mga gyera at mga nangyayari sa Hipapawid. Yung pagbagsak ng eroplano ng Air India. Diba? Hindi natin inaasahan, walang gusto na mangyari ang mga bagay na ito. Subalit ito ay prophecy ng Diyos kay Isaiah. Kaya lahat ito ay nangyayari. Kaya maging sa yung pinag-aaralan namin sa Revelation, makikita natin doon na daroon ang galit ng Diyos, wawasakin niya, sisirain niya yung bansa na hindi kumikilala sa Panginoon. Kaya kawawa bansa na hindi sumusunod sa Diyos. Ang mangyayari sa kanila ay mawala sila sa mapa. Kaya salamat sa Diyos. Tayo ay mga anak ng Diyos. Narito may mga iba-ibang gawain ng Panginoon tuwing linggo na nagpupuri sa Panginoon. Bagamat yung iba ay kahit saan pupunta pag linggo. Pero karamihan, halos 80% ay naglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Palapakan natin ng Diyos. Kaya isa kayo sa mga naglilingkod sa Panginoon. Kaya itong dahilan kung bakit pinagpapala yung bansa natin. Itong dahilan kung bakit marami pang mga hindi anak ng Diyos, mga hindi Kristiyano